Dalawang pagsabog, isang taon ang pagitan. Mukhang walang koneksyon sa isa't isa. Pero dahil po sa CCTV, natunto ng mga suspect na pareho palang pulis. Enero 25 noong nakaraang taon nang sumabog ang Newman Goldliner bus sa Makati. 4 ang nasawi sa insidente, 14 naman ang sugatan. Isang improvised na 81mm mortar ang ginamit na pampasabog. Makalipas ang isang taon, isang 81mm mortar din ang aksidenteng sumabog sa isang junk shop sa Taguig. Pinapawelding ng isang miyembro ng Special Action Force ang pampasabog. 4 ang namatay sa insidente, kabilang ang may-ari ng junk shop, isang batang babae at 2 pulis. Sugatan naman si PO1 Arnold Mayo. Sa CCTV footage na kuha sa isang fast food restaurant sa Baclaran, nakita ang 2 lalaking ito. Namukaan ang 2 base sa mga inilarawang suspect ng driver at konduktor ng Newman Goldliner bus. Nakilala ang 2 lalaking ito na sina PO1 Arnold Mayo at PO3 Jose Toralba, ang mga pulis na nagdala ng sumabog na bomba sa Taguig. Na identifying these guys, tinuro na nila ito yung sumakay sa amin. Dahil nasawi sa insidente si Toralba, haharaping mag-isa ni PO1 Mayo ang kasong murder. Yung warrant niya lalabas, we will turn him over to the authorities. Nasa kustodiya na ng SAF si PO1 Mayo na nagpapagaling pa sa mga sugat mula sa pagsabog sa Taguig. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. May iniwan namang hamon kay Mayo, ang pamilya ng may-ari ng junk shop na nadamay sa pagsabog. Aminin na niya habang maaga pa. Inaalam na ng mga pulis ang motibo ng suspect sa mga krimen. Carla Lim, News 5. Samantala, muling naging emosyonal si Claudine Barreto nang humarap sa Quezon City RTC kaugnay ng kanilang hiling na protection order laban sa Tulfo Brothers. Napaiyak si Claudine nang ikwento nito sa korte ang mga binitiwang salita ng mga Tulfo laban sa kanilang pamilya. Nagsalita ang magkakapatid na Tulfo matapos ang rumble na kinasangkutan ng kuya nilang Simon at nina Claudine at Raymart Santiago noong nakaraang May 6. Pero ang giit ng abogado ng mga Tulfo, hindi pasok sa ilalim ng writ of amparo ang kaso. Wala rin naman daw ginawang hakbang ang Tulfo Brothers para saktan sila. Sa huli na pagkasunduan na sasagutin na lang ng kampo ni Claudine ang punto ng abogado ng mga Tulfo. Basta yung safety lang ng mga anak ko. Basta kung ano lang mangyari sa asawa ko o sa mga anak ko, alam niyo na kung sino. Ang petition nila for the issuance of writ of amparo is not covered by this particular simple cases of alleged threats at saka defamation. Dahil ang writ of amparo covers extrajudicial killings, arbitrary arrest, at saka yung illegal detention, at saka other abuses of human rights. Sa ibang balita, bistado ang modus ng ilang pasaway na LPG retailer sa Taguig. Nahuli ng Department of Energy ang 2 tindahan ng LPG sa pagre-refill nito nang kulang sa timbang at wala pang selyo sa mga tangke. Wala rin silang certification mula sa Department of Energy. At dahil dito ay sinusulong ng LPGMA Party List ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Department of Energy na kumpiskahin ang mga substandard na tangke ng LPG. Sa ngayon kasi multa lang ang katapat ng mga depektibong tangke kaya nagagawa ng paraan para maibenta ulit ang mga ito. Samantala mula bad news, eto naman ang good news. Nagtapya sa presyo ang LPG Marketers Association ng piso kada kilo o 11 pesos kada tangke. Inaasahang masusundan pa ang bawas presyo na yan sa Hunyo ng mula 5 hanggang 6 na piso kada kilo. Higit 2 taon nang may iniindang sakit ang isang ginang sa QC. Ang tumubong bukol kasi sa kanyang dibdib, kasing laki na ng melon. Rescue 5, saklolohan nyo. Payat, nangihina at hirap magsalita si Maribel Daguan nang bisitahin namin sa kanilang bahay sa QC. Matagal nang pinapahirapan si Maribel nang bukol niya sa kanyang dibdib na halos kasing laki na ng melon. Paano yan nag-umpisa? February po, 2010. Agad naming chinek ang vital signs ni Maribel. Mabilis yung pagtibok ng kanyang puso, tsaka medyo yung lungs niya hindi siya clear dito sa left side. Malamang naapektuhan na ng bukol. Kwento ng mister ni Maribel. Pinabayaan po namin, nilinisan po namin hanggang sa lumalaw. Hindi pa po alam kung tumor o cancer. Kinabukasan, sinamaan namin si Maribel sa ospital. 150 yung heart rate niya, bilis. Agad sinuri sa East Avenue Medical Center si Maribel. Ayon sa doktor,
Nasa advanced stage na ang tumor sa dibdib ni Maribel. Pero hindi raw kasi kakayanin ng ginang ang operasyon dahil mahina pa ang kanyang katawan. At nadiskubering mayroon siyang pneumonia. Binigyan siya ng gamot at pinayuhan munang magpalakas. Kung sino man ho may mga mabubuting loob, sana tulungan po kami kahit konti. Aldis Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin mga kapatid, sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Narito ng mga mabalita mula sa probinsya. Tiyempong nabagsakan ng puno ang isang jeep sa Sumulong Highway sa Antipolo, Rizal kaninang hapon. Malakas raw ang hangin doon, dahilan para bumigay ang puno. Sa tindi ng pinsala, halos mahati ang jeep. 2 patay sa insidente, habang 6 na pasahero ang sugatan. Higit kumulang 200 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa Mandawi, Cebu kaninang umaga. Nahirapan ng mga bumbero na pasukan ng lugar dahil malayo ito sa main road at masikip ang kalsada. Higit 200 pamilya ang nawala ng tirahan. Palyadong linya ng kuryente ang hinihinalang dahilan ng sunog na tumagal lang ng 20 minuto. Ipinaaresto ng Pampanga Regional Trial Court ang mga may-ari ng Globe Asiatic na si Delton Lee at iba pang opisyal o kumpanya dahil sa kasong syndicated estafa. Kaugnay yan sa paggamit umano ng Globe Asiatic ng mga ghost borrower at peking dokumento para makautang ng 6.5 billion pesos sa pag-ibig. Bukod dyan, nabisto rin daw na ibinibenta muli ng kumpanya ang mga bahay at lupa na nabili na. Patuloy na sinusubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang Globe Asiatic kaugnay sa kaso. Balita naman tayo mula sa World Wide Web. Isa na namang bata ang muntik na masagasaan sa China. Sa kuha po ng CCTV, may kita ang pagdaan po ng 3 taong gulang na bata sa intersection na ito sakay ng kanyang laruang motor. Muntik tuloy siyang mahagip ng ilang bus at ng kotse. Bunti na lang at napansin siya ng traffic enforcer, agad po siyang kinuha doon. Umalis pala ang bata nang mag-CR ang lolo na nagbabantay sa kanya. Iba naman po ang trip ng mga taga South Korea sa laruang Lego. Naitayo kasi na ang pinakamataas na Lego Tower sa Seoul. Pumalo sa 31.9 meters ang Lego Tower na gawa sa mahigit 500,000 Lego bricks lang naman. Ganun karami. Tinalo niya ng 31.6 meters sa France noong Oktubre. Bahagi ng 18th birthday celebration ng laruang Lego. Mukha namang may ibang kinakarir si Prince Charles of Wales. Ang dating weatherman, gusto na mag-DJ ngayon. Sinubukan niyang paglaruan ang turntable ng organisasyon na nag-aalok ng skills workshop. Bahagi ng 4-day tour ni Prince Charles sa Canada. Balik muna sa inyo, Paolo at Sherry. Salamat, Joby. Susunod, magkakapatid na basa sinalag ang mga banat ni Chief Justice Corona kahapon laban sa kanilang pamilya. Lilima lang po ang Boxing champ Manny Pacquiao, personal na binisita ang American Idol finalist na si Jessica Sanchez. American Idol alumni, sino kaya ang bet? At kondom, ginawang musical instrument. Sa dami ng nota na pwedeng magawa, mga pasimuno nakabuo pa ng music video. Pakinggan po natin yan sa pagbabalik ng Pilipinas News. sobrang obvious yung pimple marks ko dito. Vaseline Men Face Scrub instantly removes oil. And in 2 weeks, visibly reduces acne blemishes and dark spots. Vaseline Men, now in a 6 peso sachet. Ang nangyaring insidente sa NAIA, naging maugong na usap-usapan sa buong bansa. Wala pang nakabugbog sa akin ng gano'n. Alamin ang buhay ng isa sa mga nasangkot sa awayan. Doon siya nagagalit sa babae. Walang kinalaman yung babae. Mukhang hindi ko